As we welcome the New Year 2016. Happy New Year! Happy New Year! Napakaganda po ang pagsalubong sa bagong taon. Pagsalubong ng isang misa, ang pinakamataas na panalangin. Salubungin ang bagong taon na may bagong pag-asa, bagong pag-ibig, at bagong pananampalataya. At sa misang ito, sasalubungin din tayo ng maraming biyaya sa buong taon 2016. Amen! Amen! Kaya ngayon, for us to become worthy to participate in this high school prayer, tanggalin po natin yung mga hadlang upang ang biyaya ay makapasok sa ating buhay. We close our eyes, bow our heads, as we say sorry for all the sins and mistakes that we have committed. Bagong taon, bagong buhay. Iwanan na natin ang lumang buhay. Iwanan ng mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Imagine Jesus touching our own heart, cleansing it. Tinatanggal ang lahat ng dumi sa ating puso. Lalong-lalo ng mga negatibong emosyon, kagaya ng inggit, takot, nandoon din ang mga galit. Tanggalin lahat ito. Mayroong bagong puso. And we also imagine the Holy Spirit descending on each one of us this time, touching our mind. Tinatanggal din ang mga negatibong pag-iisip, ang pagdududa. Nawawala ngayon ang mga negatibong pag-iisip, napapalitan ng palibagong pag-iisip. Imagine the Holy Spirit descending on each one of us. Kitang-kita natin ang liwanag pumapasok sa ating buhay mula ulo hanggang talampakan. At isilarawan natin ang ating Diyos, ang lumikha ng lahat, touching us. Tinatanggal ang lahat ng uri ng sakit sa katawan, sa emosyon, sa isip. At higit sa lahat, tinatanggal ang mga kasalanang naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa bawat isa. Manalig tayo. Ang ating Diyos ay tunay na mapagmahal at mapagpatawad na Diyos.
Let us pray. O God, who through the fruitful virginity of Blessed Mary bestowed on the human race the grace of eternal salvation, grant, we pray, that we may experience the intercession of her, through whom we were found worthy to receive the author of life, our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Liturgy of the Word. This beautiful prayer was used in the past when the priests blessed the people. On New Year's Day, we invoke God's name upon ourselves for the year ahead. The first reading. A reading from the book of Numbers. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons and tell them, this is how you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them." The word of the Lord. Thanks be to God. May God bless us in His mercy. Let us repeat. May God bless us in His mercy. My God, have pity on us and bless us. May He let His face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. May God bless us in His mercy. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. May God bless us in His mercy. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear Him. May God bless us in His mercy. When the fullness of time had come, the Son of God became man, born of a woman, Mary, from whom Jesus took His humanity. It is the glory of our human race. The second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoptions as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer slave, but a son. And if a son, then also an heir through God. The word of the Lord. Thanks be to God. We now rise to honor the Holy Gospel. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through His Son.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So muli, Happy New Year! Nabilis po talaga ang takbo ng panahon. Amen! Kaya ang tanong natin, what's the good news? Tingnan naman ang katabi, sabihin, ikaw ang good news! So, Happy New Year 2016 and goodbye 2015. Napakaganda po, no? Kaya itong ating New Year, bagong-bagong taon. Pati ngayong year natin sa ating liturgical calendar, ito po ang tawag ay Year of Mercy or Extraordinary Jubilee of Mercy. Amen? Kaya, let's invoke also the divine mercy of our Lord Jesus Christ to help us in this new year 2016. Kaya batiin muna natin ang mga taga Norte, siyempre, no? Na imbag nga siguro, ano tong morning, bigat pa rin yan, no? Kaya, pero naimbag nga barong at tawon, amen, no? Natutuwa po ako, nakabalik ang mga taga La Union, ang taga Santo Tomas with Father Edwin Fontanilla. Palakpakan po natin. No? Hindi nyo po na itatanong, ang inyong abang lingkod po ay nai-assign sa La Union. Kaya dyan sa Angdimso, dyan Santo Tomas, sa fishery, na-assign din po ako dyan. Doon sa buong Don Mariano Marcos Memorial State University, DIMSO for short. Oh, University Chaplain. Ayan, no? At chaplain po ng government schools for the entire province of La Union. Way back 1996, 1999. Amen? Mga kapanahunan nandun pa ako noon sa La Union. Maganda yung reminder ni Father Edwin sa akin, makapal pa ang kanyang buhok. Abang ngayon, tingnan nyo po, no? Anong ibig sabihin? Walang halong biro. Pasalamat tayo, buhay tayo, kaya pakisabi sa katabi, buhay ka! Nako, marami nang nawala, pero tayo, we welcome the New Year. Nabuhay, amen! Kaya New Year 2016, new life, new beginning. New Year 2016, new hope, new success. Kaya pakisabi sa katabi, bagong tagumpay. Ngayon po, we have two celebrations. Ito ay reminder lamang. Ang ating New Year, yan ang tawag yan, civil celebration. Yung civil calendar natin, January, unang araw ng bagong taon. Pero sa loob po ng simbahan, meron tayong church celebration. Kaya nga, pag sa church celebration, ang January 1st, Solemnity of Mary, Mother of God. Kaya tingnan po ninyo ang mga istolang suot namin. Father Edwin, pakita mo nga yung istola mo. Napakaganda. Ayan, si Mama Mary, no? Nandyan po. Kaya, let's honor Mama Mary. If we could honor earthly mothers, how much more the Mother of Jesus? Amen? Ang Diyos lamang ang sinasamba. Si Mama Mary, we honor. Amen? So, Solemnity of Mary, Mother of God. Maganda ang title na to. Sa Grego, Theotokos.
God-bearer. Kaya ibig sabihin ng Theotokos, God-bearer, tagadala ng Diyos. So Mama Mary is bearer of God, Jesus. Literally, in her womb, there was Jesus. Jesus, who is God. That's why, si Mama Mary, dala-dala niya ang God, Jesus. Ayun ang ibig sabihin, napakaganda. Theotokos, God-bearer. So God, Jesus the Christ, became human. Actually po, Pasko pa rin sa atin, kaya yung ating opening mass, di ba? Opening song. Pwede pa rin nating i-greet, Merry Christmas, di ba? Happy New Year, di ba? Kasama pa yan. Kaya ang ganda At ang kagandahan ng pagdiriwang natin ngayon, in Jesus, nung nagkatawang tao ang Diyos, in Jesus, the divinity and the humanity merged. Ayun ang kagandahan. Ano nangyari? Kay Jesus, ang pagka-Diyos at ang pagkatao ay naging isa. Feel mo? Gets mo? Kung nangyari kay Jesus yan, kaya ang paulit-ulit natin sinasabi, ang banal ay naging tao upang ang tao ay maging pakitabi kang katabi, banal ka. Amen. Kaya ang ating mga lay ministers, banal na banal, amen. Lahat yan. So, si Mama Mary, as a bearer of God, Jesus, anong ibig sabihin yun? Maganda Dinila niya ang pagkatao at ang pagkadiyos ni Jesus sa kanyang sinapupunan. Yun ang ibig sabihin. Dinala, literally, sa loob ng sinapupunan ni Mama Mary, ang pagkatao at ang pagkadiyos ni Jesus. Kaya anong tawag kay Mama Mary? Ang ganda Blessed Virgin Mary. May school nga dito Saint Mary. Di ba? Banal. Kaya ang ganda ng title ni Mama Mary. Tingnan natin ang ganda ng panalangin Hail Mary. Himay-himayin natin. Yung Hail Mary, napakaganda niyan. Parang background music yan. When we pray the Holy Rosary, we focus on the mysteries of the life of Jesus, which is also our life. Ano ang misteryo ng Santa Rosario? Napakaganda. Joyful, sorrowful, glorious. Ang dinagdag ng Saint Pope John Paul II, pang-apat, luminous. And that is life. May saya, di ba? Yehey, ligaw-ligaw. Naging sila. Honeymoon, ang saya-saya. Nagkaanak, lumabas ang mga ugali. Kaya nung una, di ba, ang ganda? Ang ganda ng team song, no? Sayang-saya, no? This is the day, yay! This, honeymoon, na makita ang ugali, ay iba na. Panginoon, maawa ka. Abin nagsusuri na. Naging sukdulan ng kanyang asawa. Abin napalta na naman ang team song. Kunin mo, O Diyos. Gusto na makuha. Kinuha nga ni Lord. Anong kinuha? Kinuha ang bisyo. Nagbago. Amen. Kaya yun, palibagong saya na naman. Lungkot na naman. Saya na naman. Hanggang ang liwanag. Ganun pala ang buhay. May saya, may lungkot, may luwalhati. Luwalhati, bagong saya. Problema na naman, lungkot. At liwanag. That's the mystery of life. Amen. Feel mo? Gets mo? Kaya itong buhay ng Santa Rosario, napakaganda. Pangalan pa lang, Rosario. Parang si Sister Rose yan, Rosario. Di ba? Mga pangalan pa lang yan. Kaya ang ganda ng buhay. Ngayon, tingnan ang buhay. Ilan ang lungkot? 1/4 lang. Ano ang malaki? 3/4. Saya, luwalhati, liwanag. Kaya pag marami ang lungkot, abnoy. Abnormal. Ayan. Pagka abnormal, mayroon tayong mga registered psychologists dito. Tita Medj. Ayan. Tita Nedj. Tayag. Ayan po ang psychologist ng mental. Ayan. Pero nandito naman yung sa mga hindi masyadong abnoy. Dito naman yung mga normal. Sa guidance and counseling.
Siyempre, ang ating chair ng PRC Board, Dr. Los Guzman. Oh, di ba? License. At siyempre, ang aking the one and only ate. Oh, di ba? Dr. Teresita Gomez Macaraig, License Guidance Counselor. Oh, di ba? At ang inyong abang lingkod, Licensed Psychologist. Okay, ha? Pero di ba ang ganda ng buhay? Kaya pala yung pagiging banal, tanggalin natin yung hindi banal. Ayun! Napakaganda. Kaya ano ang title ni Mama Mary as banal? Blessed Virgin Mary. Tingnan mo nga yung katabi mo, blessed na ba yan? Mukha naman, ha? Pag blessed ka na, magkakaroon ka rin ng title. Amen? Oh, si Blessed Sister Marcia. Oh, Good Shepherd, RJS. Oh, yan, ano? Title sa Mama Mary. Tingnan nyo, ang ganda. Hail Mary. Ang ganda, no, tinawag. Pwede bang tawagin mo yung katabi mo? Sige nga, oh. Hail, Dr. Mirna. O, diba? Hail, no? Hail, Noemi. Di ba ang ganda? Kayo ba, pag kayo welcome, binabati, may kasamang hail? Pagka wala, hindi ka pa blessed. O, diba? Hail, Sinen. Oh, Dr. Sinen. Hail, Fidel. O, gano'n, no? Ang galing. Pangalawa, ang ganda. Binuoy mo, pagkasabi niyang hail, pangalawa, full of grace. O, tingnan uli, tingnan mo yung katabi mo, full of grace ba yan? O baka naman, full of inggit, ay, full of zelos, ay. Sa anong dapat? Full of grace. Ang ganda eh. Pangatlo, the Lord is with you. Brother James, the Lord is with you. Sister Christy, pakisabi sa katabi mo, the Lord is with you. Di ba ang ganda? May bumating ganon. Brother Danny, Sister Stell, the Lord is with you. Beautiful. Pang-apat, eto na maganda. Pang-apat na title, Blessed are you among women. Woo! Sa lahat ng mga babae, ikaw ang pinaka-blessed. Bakit ganon? Unfair. Mga babae lang ang blessed among women. Walang sinabi sa Biblia, Blessed are you among men. Kasi ang mga babae, maraming sakripisyo. Ang sakripisyo, magiging santa ka talaga. Bakit? Sacred, fisyo, to make. Kaya pala yung to make sacrifices, nagiging to make sacred. Yung maraming sakripisyo, nagiging banal. Kaya tingnan ng katabi, maraming sakripisyo yan. Uy, banal ka. At siyempre, yung paglimang title ang ganda, Holy Mary. Napakaganda. Naging holy ng pangalan yan. Holy Doctoral Luz. Oh, di ba? Ang ganda no, di ba? Holy Mitus. Uy, HJM yan. No? Holy Joey yan. Ano? Ang ganda. At yung pang-anim, eto na. Pang-anim, Mother of God. Kayo nyo lang naalaala yan? Ilang taon na kayo nagdarasal ng Hail Mary? Ang ganda pala. Amen. Si Mama Mary pala, title yung ini-invoke. At yung pang-pito, 6 titles, only 1 petition. Ano yung pang-pito? Only 1 petition. Pray for us sinners. After enumerating the titles, there's only 1 petition. Pray for us sinners. Kasi hindi ka pa banal, hindi pa ako banal, sinners tayo. Pakisabi nga, sinner ka. Sinner din ako. Amen? Kaya humihingi tayo ng tulong, intercession. Kanino? Kay Mama Mary. Kailan kayo pagdarasal ni Mama Mary? Now and the hour of our death. Amen. Beautiful prayer. Kaya ang Hail Mary, napakagandang panalangin. As we meditate on the lives of Jesus, the mystery of the life of Jesus, rather, yung mga misteryo ng buhay ni Jesus, dinadasal natin ito at humihingi tayo at iisa lang ang petisyon. Pray for our sinners now at the hour of our death. Amen. Look what happened to Mama Mary. Mama Mary was taken up body and soul. Kasi nga walang kasalanan. Nung wala siyang kasalanan, yun ang assumption. Siya ay umakyat sa langit kasama ang katawan at kaluluwa. Kaya tingnan ang katawan ng katabi, makakakit ba yan? Ay, ba't kayo nagtatawanan, ha? Ano ibig sabihin nito? Iyon ang maganda. Ang tao palang walang kasalanan. Aakyat, amen? Feel mo? Gets mo? Yun ang mahalaga. Kaya si Mama Mary, ang ganda ng feast natin ngayon, Theotokos, God-bearer.
tagadala ng Diyos. Ano ngayon ang conclusion? Ang nagdadala ng Diyos ay dinadala ng Diyos sa langit. Amen? Ang nagdadala ng Diyos sa kanyang puso, ang nagdadala ng Diyos sa kanyang isipan, ang nagdadala ng Diyos sa kanyang buhay, dadalhin ng Diyos sa langit. Amen? So, ito ngayon, tanong. Pakitanong katabi, anong iyong dinadala? Aba, eto na. Eto na. Ano yan? Remember, dadalhin ka ng dinadala mo. Amen? O, Sister Marks, ha, dala-dala mo yung bag mo, ha? Kitang-kita ko yan, ha? Oo. Kung anong dinadala mo, anong dadalhin ka ng dinadala mo? Hindi yung external. Yung sa loob. Anong ibig sabihin? Kaya ang ganda dito, meron tayong mga psychologists, registered psychologists, registered counselor, no? Guidance counselor. Kaya ang tanong, ito, dinadala mo ba ang ugaling hayop? Hindi masama ang hayop kung hayop. Ang masama, tao ka, asal hayop. Ayon. Tama po. Walang masamang hayop. Hayop yun eh. Yun ang kanyang buhay. Ang masama, yung tao, bumaba, naging hayop. Ayon. Pag dinala mo ang ugaling hayop, saan ka dadalhin? Eh di sa kahayupan. Di ba simple? Logical ba? Logical. Kung ano ang dala mo, dadalhin ka ron. Eh dala mo ugaling hayop, saan ka dadalhin? Eh di sa kahayupan. Ang galing ano po? Eh isa pa, dinadala mo ba ang negatibong pag-iisip? Anong laman ng ating isipan? New Year, dapat new thoughts. Eh paano? Ngayon, dala-dalong pang negatibo. Saan ka dadalhin? Eh di negatibong buhay. Simple. What we carry. Kung ano dinadala natin, doon tayo dadalhin. Negative thoughts means negative life. Tanong muli, dinadala ba natin ang masasamang motibo? Meron ba tayong, oy, pangiti-ngiti sa harap mo, pero iba pala. Kaya, ano yung tawag yan? Ngiting aso! Di ba? Pasinta pa, misa-misa. Ano ngayon? Di ba? Pero pag umiti sa'yo, alam mo, ibang motibo. Pag masama ang iyong motibo, dadalhin ka sa masamang buhay. Ganun lang yun. Kung ano iyong dinadala, dadalhin ka ng iyong dinadala. Eto pa, dinadala ba natin ang galit at guilt? Ang galit, alam mo ba, di ko makakalimutan ang ginawa. Eh, 30 years na. Yung iba na, pulang-pulang, bakit ko ito nagawa? Guilt. Pag dinala mo ang galit sa guilt, saan ka dadalhin? Dadalhin ka sa heart attack at cancer. Ganun yan. It will manifest. Lalabas sa katawan. Kaya marami kang galit, marami kang guilt, lalabas yan sa sakit. Heart attack, cancer. Pero, ang tanong, dinadala mo ba ang kabutihan? Dinadala mo ba ang kapayapaan? Dinadala mo ba ang pagkakaisa? Dadalhin ka sa mabuti at mapayapang buhay. Amen! Feel mo? Gets mo? Dagdagan pa natin. Dinadala mo ba ang Diyos? Kung gayon, dadalhin ka ng Diyos sa tagumpay at langit. So God will bring you to the real success and God will bring you to heaven. Dinadala ba natin si Jesus at ang banal na Espiritu Santo? Anong mangyayari kapag oo ang sagot natin? Ibibigay sa atin, sa iyo, sa akin, ni Jesus at ang banal na Espiritu Santo ang mga biyaya mula sa langit at lupa. Receive God's blessings. Blessings coming from heaven. Blessings coming from the earth. Kaya ang sarap magtanong, as we welcome the New Year 2016, ano ang ating dinadala? Pakitapik uli ang katabi. Ano ba talaga yung dinadala? Mo remember, dadalhin ka ng dinadala mo. Amen! Feel mo? Gets mo? Ito ang New Year 2016. New life. At hindi lang new life, new mindset. At ngayon, let me say, a technical term na matagal na nating napapakinggan. Have you heard the paradigm shift? Mayroon daw yung pagsishift, yung paradigm, yung pagtingin. Ang tawag ko dito, consciousness change. Maganda yung ating kamalayan, nagbabago. Or, put it simply, ang pagbabago ng pag-iisip. Everything is here.
Yung sinasabi nating emosyon, wala naman nandidaman dyan eh. Nasa utak yun, pati emosyon. Emosyon, ang isip, nasa utak. Pati ang consciousness, kaya going beyond. Ang sabi dito, yung paradigm shift, may sinulat itong si Thomas Kuhn, 1962. He wrote a book entitled Structure of Scientific Revolution. Anong sabi niya? Una, there is a cyclic progression. There's what he calls period of normal science. Yung mga educator, alam na alam nito. Our director of DepEd, nandito rin. Director Gilbert Sagsad and his beautiful wife, Ma'am Vilma Halili Sagsad. Kita mo naman yan, ha? Pangalan pa lang, ha? So, mayroong cyclic progression. Then, normal science. Tapos, magkakaroon ng crisis. Totoo ba ito? Ang tagal-tagal na paniniwala. Pero totoo ba ito? And then, magkakaroon ng paradigm shift. Uy, magbabago. And then, back to normal science. Ano ibig sabihin yan? Sa buhay, remember this, as we welcome New Year 2016, there must be a belief system. We ask, how do we look at life? How do we live our lives here on earth? Ano bang pagtingin natin sa buhay? At paano tayo namumuhay sa mundong ito? At tanong, ano bang aking paniniwala sa buhay? This is very important. That's why as we welcome New Year 2016, have a new belief system. We need to have personal integrity, genuineness, inner harmony, and above all, authenticity. Dapat tayo maging totoo sa loob ng ating sarili, sa loob ng tahanan, sa society, sa buong mundo. Kaya nga yung belief system, anong sabi? We need to have some sense of what life is about. A map to help get us through. We need to have beliefs and commitment. More than that, we need to believe that what we believe in is correct and what we value is worthwhile. Paano ang belief system mo? Pumatay at pupunta ka sa langit. Pwede ba yon? Mang-rape ka ng babae, patay mo nga babae at mga bata. Patayin mo ang mga hindi mo kasama sa relihiyon. Tama bang paniniwala yan? Yun dapat tanggalin. Let's go into science. There was a time, 500 years ago, anong paniniwala natin sa araw at mundo? Belief in sun and earth. Noong unang panahon, ang sabi, the sun moves. Tama po. It is the sun that moves. Kaya nga, sun rises, sun sets. Aba, noon yun. Ang scientific belief, ngayon, it's the earth that moves. And yet, we are still using the term. Kailan tayo makikita? Sa sunset. O bukas sunrise. Pinalta natin. Pwede ba sabihin, makita tayo pag umikot ang mundo at nandoon na ang araw. Haba. Tama po ba? Ang scientific belief before the earth was flat. Noong unang panahon, flat daw ang earth. Now we know scientific belief that earth is round. Tanong, anong pagtingin natin sa ating sarili? Ito ngayon ang tanong. Tao lang ba tayo? Mere human? As we welcome New Year 2016, believe, hindi lang tayo tao. Hindi nila lang ang tao, yung human only. But tayo'y banal. We are spiritual beings. Amen. Pakisabi ulit sa katabi, spiritual being ka. Banal ka. Yun, dagdagan pa natin. Paano magiging banal? Maging Theotokos. Be a God-bearer. I am so happy with our spiritual families. HELPC. Kaya ang ganda ng HELPC. Healing Eucharist Loving Prayer Partners Community. We need to pray for one another. When Pinoy visited Pope Francis in Rome, anong ginawa ni Pope Francis? Humihingi ng blessing, kagaya ng pagpunta niya dito noon. Imbis na mag-bless ka agad, siya ang humihingi ka agad ng panalangin. Pray for me. Kaya pala maganda, look for prayer partner. Look for loving prayer partner. Pakisabi sa katabi, LPP kita. Ano ibig sabihin yun? Loving prayer partner kita. Kaya yung member ng HELPC, ng Healing Eucharist, sino ang ating prayer partner? Yung Healing Eucharist, si Jesus. At literally, kami, kaya ako'y tuwan-tuwa sa mga Pink Sisters namin, mga mongha. Ang mga pangalan namin, nung kami seminarista, dinadala doon sa Pink Sister, diyan sa Hemadi, at ipinagdarasal ng mga mongha. So, Theotokos, God-bearer, be a blessing bearer also. Dapat yung biyaya ang ating dalhin. Ano mangyayari? Di biyaya ang babalik.
Be a gift bearer. Dapat biglang magbigay ng handog. Imbis na panay ang tanggap ng handog, magbigay ng handog. At itong magandang nangyari, ang bilis ng panahon, naalala nyo, nung first Sunday ng December, I shared about Mark Zuckerberg, the chairman, CEO, and co-founder of Facebook. Ano ang ginawa ni Mark? He donated 99% of his Facebook stocks. Ano ang worth noon? 45 billion US dollars. Bakit sila nag-donate? Si Mark may asawa, ang pangalan, Priscilla Chan. And they have now the firstborn baby named Max. At inisip nila, hindi yung sarili, yung pamilya, inisip ang mundo. For their firstborn daughter, Max, they donated 99% of their share in Facebook to have a better world to live in. Before Mark and Priscilla, Bill Gates and Melinda, his wife, did that. At dumagdag pa si Warren Buffett, and they gave 41 billion US dollars sa foundation. Ito ngayon ang pondo ng foundation ni Bill at Melinda Gates. At ngayon po, alam nyo ba, there are 138 billionaires in the world. Nagsama-sama, ano ang gagawin sa mundo para mapaganda ang buhay? Feel mo? Gets mo? Ang tanong, pakitanong katabi, ano nang naibigay mo? Ayan! Ano na ang naibigay natin? At ang ganda pa ng encyclical ni Pope Francis, Laudato Si, praise be to you. Take good care of Mother Earth. Kasi kung anong dadalhin mo sa puso, may mabuti kang puso, anong gagawin mo? Ay di mabuti para sa Mother Earth. Yun ang maganda sa buhay. Kaya si Pope Francis declared this new year, 2016, Year of Mercy or Extraordinary Jubilee of Mercy. Sa kabila ng mga pagsubok, let's invoke the divine mercy of Jesus Christ. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Ikaw, ako, tayong lahat. Pero mag-focus tayo sa awa at habag ng Panginoong Hesukristo. Ano ang challenge 2016? Do you want to become successful in this new year 2016? Amen? Gusto mo niyo ba maging matagumpay? Nako, mukhang mahina-hina pa. Gusto mo ba maging matagumpay? Yan. Be a Theotokos. Be a God-bearer. Feel mo? Gets mo? Gawin mo. Happy New Year 2016. Close your eyes, bow your heads. Just welcome the New Year 2016. And end the gospel like Mama Mary. Just keep everything in our heart. Sa puso natin magpasalamat. At baguhin lahat. Iwanan na ang mga nakaraan. Lalong-lalo na ang mga nakaraang negatibo, masama. Palta ng puso ng bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong pagmamahal, bagong pananampalataya. Amen. Slowly, open your eyes, we rise as we profess our faith and say, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one, Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.
Let us pray to the Father, that the Prince of Peace, born of Mary, may guide us as we struggle to incarnate the gospel values in our lives. As we say, Lord, grant us peace. Lord, grant us your peace. Father, grant peace and goodwill to all peoples on earth, the peace that the multitude of angels proclaimed at your birth, we pray. Lord, grant. Ito, unang araw ng bagong taon 2016, ipinagdiriwang namin ang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, ina ni Jesus na Diyos. Thank you, Mama Mary, for guiding us. Thank you, Mama Mary, for taking care of us the way you took care of Jesus. Maraming salamat, Mama Mary. At ngayong taong ito, Panginoon, sa aming bansa, sa third week, ngayong January, magkakaroon ng International Eucharistic Congress sa Cebu. Yes, Lord, the Eucharist is the center of our celebration. Kami lalong malalapit sa iyo, Panginoon. Kami lalapit sa iyo, lalong-lalo na sa banal na misa, sa pagtanggap sa iyo, sapagkat sa pagtanggap sa iyo, Panginoon, patuloy mo kaming hihipuin. Patuloy mong hihipuin ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming espiritu, ang aming pagkatao. Patuloy mong hipuin ang aming pamilya. Patuloy mong hipuin ang aming lipunan, ang aming mahal na bansang Pilipinas, at ganun din ang mahal naming mundo, the Mother Earth, ang kalikasan, all your creation. Lord, thank you. Pagpasok ng bagong taon 2016, buhay pa kami, humihinga pa kami, nakakangiti pa kami. Ganun din sa kabila ng pagsubok na dumarating sa buhay. Kaya, Panginoon, words are so limited to express our gratefulness to all your blessings you're giving us. And so we sum up all. Pasalamatan natin ang Panginoon by praying, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, a world without end. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, a world without end. Amen. Purihin natin ang Panginoon. And now, we will listen to Reverend Father Edwin Fontadilla to say something, the background and the miracles of Mama Mary through Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva. Happy New Year to all of you, and a blessed feast of the Motherhood of Mary. Before saying something about Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva, I know that we have experiences of Our Lady. A while ago, Father Glenn reflected on the prayer, Hail Mary. I too have my own experience. I remember going to the mall one time, and there was no parking space. And so I held my rosary hanging in my car, and I prayed, Hail Mary, full of grace, please give me a parking space. One car left, and I had my parking. We are celebrating today the motherhood of Mary, and we Filipinos are close to our mothers. Have you ever wondered why, even in the poem, Mother, Mother, I am sick, call the doctor very quick, when in fact a runner is supposed to be identified with the father? Then, what we normally sing when we were kids, Nanay ko, wag kang magagalit, sabay-sabay tayong pupunta sa bukid. Again, the mother is used, when in fact the father is supposed to be identified with the farmer. In Isaiah 49,
This is a song. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. Does a mother forget her baby? Isaiah 49. Do you know the Tagalog version by Father Manoling Francisco? Hindi kita malilimutan, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Ang problema, naririnig lang natin pag may funeral. But, of course, Isaiah 49, hindi kita malilimutan, talks about the love of the mother to her son. We are blessed in our parish because as we celebrate this year, the 170 years of Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva, it's also the first time that we attended the Grand Marian Procession. Nandito po kami noong first Sunday ng December. At nakita nyo yung original image, requirement po na dinala namin dito. I would like to thank our Bishop, Most Reverend Rodolfo F. Beltran, for allowing us to bring the original image. And we have celebrated Mass even at the National Shrine of Our Lady of Lourdes in Retiro, Quezon City. So, in behalf of our beloved Bishop of the Diocese of San Fernando, La Union, together with my Parish Pastoral Council President, Mr. Florante Carrion, and my parishioners who are here, I would like to express our sincerest gratitude to all of you who have been instrumental in promoting Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva. God reward you all. Now I would like to share the history of Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva. In 1845, Father Santiago Remero, parish priest of Holy Guardian Angels Parish, Santo Tomas, La Union, propagated the devotion to the Blessed Virgin Mary entitled Virgin of the Rosaries. He asked some sculptors in Manila to carve 3 statues for enshrinement at the parish church. One for the Blessed Mother, one for Saint Michael, and another one for the Holy Guardian Angels. In July of that year, the statues were packed in 3 boxes and hurriedly sent to Santo Tomas by sailboat named Matutina via West Philippine Sea. Somewhere near Bolinao, Pangasinan, sea pirates from Ulu, who customarily killed Christians in those days, attacked the Matutina. The pirates seized all their belongings. They opened their baggage, including the 3 boxes containing the holy statues. They marked at the statues and cut the left forearm of the statue of the Blessed Mother, then threw the 3 boxes into the sea. 2 of the 3 boxes sank, while the box containing the Blessed Mother's statue floated to the shores of Bolinao, Pangasinan. Christian soldiers found the open box with the holy statue amazingly dry. They brought the statue to the parish priest of Bolinao. He noticed the address Santo Tomas, La Union that was inscribed on the box. So he hurriedly wrote to Father Santiago, who in turn stated in his reply, requesting for the delivery of the holy image to Santo Tomas, La Union. The Christian soldiers reaching the shores of Barraca Poblacion, Santo Tomas, La Union, delivered the holy statue of the Blessed Mother on July 19, 1845. The holy image was brought to the parish church amidst music and ringing of church bells, then enshrined at the altar for public devotion. Since then, numerous miracles, conversion, and cures, including safe and fast childbirth, were attributed to her. With this holy image, the Blessed Mother is venerated as Virgen del Mar Cautiva, or Virgin Captive of the Sea. You are most welcome to La Union. We have 3 shrines: Our Lady of Namakpakan in Luna, La Union, Our Lady of Charity in Agoo, La Union, and just 5 kilometers away, we have Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva. God bless you all. Agyaman kami unay, Apo Edwin. Thank you very much for sharing the history of Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva.
Kaya napakaganda po ang gumagabay sa ating lahat, ang ating ina, si Mama Mary. I also would like to express my sincerest gratitude to all of you. At pasalamat po sa ABS-CBN, sa Lopez family. This year, ang ating TV Mass Healing Eucharist next month will celebrate the 10th year anniversary. Marami po tayong natutulungan sa mga panalangin. It is God who heals. Kaya sa lahat po ng mga taga-subaybay, tayo po ay misa, pero ang ating rating, though we are not into rating game, 10% po ang ating nakukuha pag New Year na ganitong celebration. So thank you to our chairman, Sir Gabi Lopez. Thank you to Sir Carlo Katigbat. Thank you to Channel 2 Head, Madam Cory Bidanes, at sa lahat ng kapamilya. At siyempre, muli sa ngalan ng Healing Eucharist Incorporated, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa ating major sponsors. Nandyan po palagi ang Philippine Daily Inquirer, nandyan po ang St. Peter Lifeline and Chapels, at ang ating pong minor sponsors, nandyan po ang Sekosana ng Assumption. Siya ay umakyat sa langit kasama ang katawan at kaluluwa. Kaya tingnan ang katawan ng katabi, makakakit ba yan? Oh. Ay, ba't kayo nagtatawanan, ha? Oh. Ano ibig sabihin nito? Iyon ang maganda. Ang tao palang walang kasalanan. Aakyat, amen? Feel mo? Gets mo? Yun ang mahalaga. Kaya si Mama Mary, ang ganda ng feast natin ngayon, Theotokos, God-bearer. Tagadala ng Diyos. Ano ngayon ang conclusion? Ang nagdadala ng Diyos ay dinadala ng Diyos sa langit. Amen? Ang nagdadala ng Diyos sa kanyang puso. Ang nagdadala ng Diyos sa kanyang isipan. Ang nagdadala ng Diyos sa kanyang buhay. Dadalhin ng Diyos sa langit. Amen? So, ito ngayon, tanong. Pakitanong katabi, anong iyong dinadala? Aba, eto na. Eto na. Ano yan? Remember, dadalhin ka ng dinadala mo. Amen? O, Sister Marks, ha? Dala-dala mo yung bag mo, ha? Kitang-kita ko yan, ha? Oo. Kung anong dinadala mo, anong dadalhin ka ng dinadala mo? Hindi yung external. Yung sa loob. Anong ibig sabihin? Kaya ang ganda dito, meron tayong mga psychologists, registered psychologists, registered counselor, no? Guidance counselor. Kaya ang tanong, ito, dinadala mo ba ang ugaling hayop? Hindi masama ang hayop kung hayop. Ang masama, tao ka, asal hayop. Ayon. Tama po. Walang masamang hayop. Hayop yun eh. Yun ang kanyang buhay. Ang masama, yung tao, bumaba, naging hayop. Ayon. Pag dinala mo ang ugaling hayop, saan ka dadalhin? Eh di sa kahayupan. Di ba simple? Logical ba? Logical. Kung ano ang dala mo, dadalhin ka doon. Eh dala mo ugaling hayop, saan ka dadalhin? Eh di sa kahayupan. Ang galing ano po? Eh isa pa, dinadala mo ba ang negatibong pag-iisip? Anong laman ng ating isipan? New Year, dapat new thoughts. Eh paano? Ngayon, dala-dalong pang negatibo. Saan ka dadalhin? Eh di negatibong buhay. Simple. What we carry, kung anong dinadala natin, doon tayo dadalhin. Negative thoughts means negative life. Tanong uli, dinadala ba natin ang masasamang motibo? Meron ba tayong, oy, pangiti-ngiti sa harap mo, pero iba pala. Kaya, ano yung tawag yan? Ngiting aso! Di ba? Pasinta pa, misa-misa. Ano ngayon? Di ba? Pero pag umiti sa'yo, alam mo, ibang motibo. Pag masama ang iyong motibo, dadalhin ka sa masamang buhay. Ganun lang yun. Kung ano iyong dinadala, dadalhin ka ng iyong dinadala. Eto pa, dinadala ba natin ang galit at guilt? Ang galit, alam mo ba, di ko makakalimutan ang ginawa. Eh, 30 years na. Yung iba na, pulang-pulang, mo, bakit ko ito nagawa? Guilt. Pag dinala mo ang galit sa guilt, saan ka dadalhin? Dadalhin ka sa heart attack at cancer. Ganun yan. It will manifest. Lalabas sa katawan. Kaya marami kang galit, marami kang guilt, lalabas yan sa sakit. Heart attack,
cancer. Pero, ang tanong, dinadala mo ba ang kabutihan? Dinadala mo ba ang kapayapaan? Dinadala mo ba ang pagkakaisa? Dadalhin ka sa mabuti at mapayapang buhay. Amen! Feel mo? Gets mo? Dagdagan pa natin. Dinadala mo ba ang Diyos? Kung gayon, dadalhin ka ng Diyos sa tagumpay at langit. So God will bring you to the real success and God will bring you to heaven. Dinadala ba natin si Jesus at ang banal na Espiritu Santo? Anong mangyayari kapag oo ang sagot natin? Ibibigay sa atin, sa iyo, sa akin, ni Jesus at ang banal na Espiritu Santo ang mga biyaya mula sa langit at lupa. Receive God's blessings. Blessings coming from heaven. Blessings coming from the earth. Kaya ang sarap magtanong as we welcome the New Year 2016. Ano ang ating dinadala? Pakitapik uli ang katabi. Ano ba talagang yung dinadala? Remember, dadalhin ka ng dinadala mo. Amen! Feel mo? Gets mo? Ito ang New Year 2016. New life. At hindi lang new life, new mindset. At ngayon, let me say a technical term na matagal na nating napapakinggan. Have you heard the paradigm shift? Mayroon daw yung pagsishift, yung paradigm, yung pagtingin. Ang tawag ko dito, consciousness change. Maganda yung ating kamalayan, nagbabago. Or, put it simply, ang pagbabago ng pag-iisip. Everything is here. Yung sinasabi nating emosyon, wala naman nandidaman dyan eh. Nasa utak yun, pati emosyon. Emosyon, ang isip, nasa utak. Pati ang consciousness, kaya going beyond. Ang sabi dito, yung paradigm shift, may sinulat itong si Thomas Kuhn, 1962. He wrote a book entitled Structure of Scientific Revolution. Anong sabi niya? Una, there is a cyclic progression. There's what he calls period of normal science. Yung mga educator, alam na alam ito. Our director of DepEd, nandito rin. Director Gilbert Sagsad and his beautiful wife, Ma'am Vilma Halili Sagsad. Kita mo naman yan, ha? Pangalan pa lang, ha? So, mayroong cyclic progression. Then, normal science. Tapos, magkakaroon ng crisis. Totoo ba ito? Ang tagal-tagal na paniniwala. Pero totoo ba ito? And then, magkakaroon ng paradigm shift. Uy, magbabago. And then, back to normal science. Ano ibig sabihin yan? Sa buhay, remember this, as we welcome New Year 2016, there must be a belief system. We ask, how do we look at life? How do we live our lives here on earth? Ano bang pagtingin natin sa buhay? At paano tayo namumuhay sa mundong ito? At tanong, ano bang aking paniniwala sa buhay? This is very important. That's why as we welcome New Year 2016, have a new belief system. We need to have personal integrity, genuineness, inner harmony, and above all, authenticity. Dapat tayo maging totoo sa loob ng ating sarili, sa loob ng tahanan, sa society, sa buong mundo. Kaya nga yung belief system, anong sabi? We need to have some sense of what life is about. A map to help get us through. We need to have beliefs and commitment. More than that, we need to believe that what we believe in is correct and what we value is worthwhile. Paano ang belief system mo? Pumatay at pupunta ka sa langit. Pwede ba yun? Mang-rape ka ng babae, patay mo nga babae at mga bata. Patayin mo ang mga hindi mo kasama sa relihiyon. Tama bang paniniwala yan? Yun dapat tanggalin. Let's go into science. There was a time, 500 years ago, anong paniniwala natin sa araw at mundo? Belief in sun and earth. Noong unang panahon, ang sabi, the sun moves. Tama po? It is the sun that moves. Kaya nga, sun rises, sun sets. Aba, noon yun. Ang scientific belief, ngayon, it's the earth that moves. And yet, we are still using the term. Kailan tayo makikita? Sa sunset. O bukas sunrise. Pinalta natin. Pwede ba sabihin, makita tayo pag umikot ang mundo at nandoon na ang araw. Haba. Tama po ba? Ang scientific belief before the earth was flat.
Noong unang panahon, flat daw ang earth. Now we know scientific belief that earth is round. Tanong, anong pagtingin natin sa ating sarili? Ito ngayon ang tanong. In her womb, there was Jesus. Jesus who is God. That's why, si Mama Mary, dala-dala niya ang God Jesus. Ayun ang ibig sabihin, napakaganda. Theotokos, God-bearer. So God, Jesus the Christ, became human. Actually po, Pasko pa rin sa atin, kaya yung ating opening mass, di ba? Opening song. Pwede pa rin natin i-greet, Merry Christmas, di ba? Happy New Year, di ba? Kasama pa yan. Kaya ang ganda At ang kagandahan ng pagdiriwang natin ngayon, in Jesus, nung nagkatawang tao ang Diyos, in Jesus, the divinity and the humanity merged. Ayun ang kagandahan. Ano nangyari? Kay Jesus, ang pagka-Diyos at ang pagkatao ay naging isa. Feel mo? Gets mo? Kung nangyari kay Jesus yan, kaya paulit-ulit natin sinasabi, ang banal ay naging tao upang ang tao ay maging... pakitabi kang katabi, banal ka. Amen. Kaya ang ating mga lay ministers, banal na banal, amen. Lahat yan. So, si Mama Mary, as a bearer of God, Jesus, anong ibig sabihin nyo? Maganda Dinila niya ang pagkatao at ang pagkadiyos ni Jesus sa kanyang sinapupunan. Yun ang ibig sabihin. Dinala, literally, sa loob ng sinapupunan ni Mama Mary, ang pagkatao at ang pagkadiyos ni Jesus. Kaya anong tawag kay Mama Mary? Ang ganda Blessed Virgin Mary. May school nga dito Saint Mary. O, di ba? Banal. Kaya ang ganda ng title ni Mama Mary. Tingnan natin yung, ang ganda ng panalangin Hail Mary. Himay-himayin natin. Yung Hail Mary, napakaganda niyan. Parang background music yan. When we pray the Holy Rosary, we focus on the mysteries of the life of Jesus, which is also our life. Ano ang misteryo ng Santa Rosario? Napakaganda. Joyful, sorrowful, glorious. Ang dinagdag ng Saint Pope John Paul II, pang-apat, luminous. And that is life. May saya, di ba? Yehe, ligaw-ligaw, naging sila, honeymoon, ang saya-saya. Nagkaanak, lumabas ang mga ugali. Kaya nung una, di ba, ang ganda? Ang ganda ng mga ng team song, no? Sayang-saya, no? This is the day, yay, this, honeymoon na makita ang ugali, ay iba na. Panginoon, maawa ka. Abin nagsusori na. Naging sukdulan ng kanyang asawa. Abin, napalta na naman ang team song. Kunin mo, O Diyos. Gusto na makuha. Kinuha nga ni Lord. Anong kinuha? Kinuha ang bisyo. Nagbago. Amen. Kaya yun, palibagong saya na naman. Lungkot na naman. Saya na naman. Hanggang ang liwanag. Ganun pala ang buhay. May saya, may lungkot, may luwalhati. Luwalhati, bagong saya. Problema na naman, lungkot. At liwanag. That's the mystery of life. Amen. Feel mo? Gets mo? Kaya itong buhay ng Santa Rosario, napakaganda. Pangalan pa lang, Rosario. Parang si Sister Rose yan, Rosario. Di ba? Mga pangalan pa lang yan. Kaya ang ganda ng buhay. Ngayon, tingnan ang buhay. Ilan ang lungkot? 1/4 lang. Anong malaki? 3/4. Saya, luwalhati, liwanag. Kaya pag marami ang lungkot, abnoy. Abnormal. Ayan. Pagka abnormal, mayroon tayong mga registered psychologists dito. Tita Medj. Ayan. Tita Nedj. Tayag. Ayan po ang psychologist ng mental. Ayan, Pero nandito naman yung sa mga hindi masyadong abnoy. Dito naman yung mga normal. Yung sa guidance and counseling.
Siyempre, ang ating chair ng PRC Board, Dr. Los Guzman. O, di ba? License. At siyempre, ang aking the one and only ate. O, di ba? Dr. Teresita Gomez Macaraig. License, guidance, counselor. O, di ba? At ang inyong abang lingkod, licensed psychologist. Okay, ha? Pero di ba ang ganda ng buhay? Kaya pala yung pagiging banal, tanggalin natin yung hindi banal. Ayun, napakaganda. Kaya ano ang title ni Mama Mary as banal? Blessed Virgin Mary. Tingnan mo ngayong katabi mo, blessed na ba yan? Mukha naman, ha? Pag blessed ka na, magkakaroon ka rin ng title. Amen? Oh, si Blessed Sister Marcia. Oh, Good Shepherd, RJS. Oh, yan, ano? Title sa Mama Mary. Tingnan nyo, ang ganda. Hail Mary. Ang ganda, no, tinawag. Pwede bang tawagin mo yung katabi mo? Sige nga, oh. Hail, Doktora Mirna. O, diba? Hail, no? Hail, Noemi. Di ba ang ganda? Kayo ba, pag kayo wini-welcome, binabati, may kasamang hail? Pagka wala, hindi ka pa blessed. O, diba? Hail, Sinen. Oh, Dr. Sinen. Hail, Fidel. O, gano'n, no? Ang galing. Pangalawa, ang ganda. Binuoy mo, pagkasabi niyang hail, pangalawa, full of grace. O tingnan uli, tingnan mo yung katabi mo, full of grace ba yan? O baka naman, full of inggit, ay, full of zealous, ay. Sa anong dapat? Full of grace. Ang ganda eh. Pangatlo, the Lord is with you. Brother James, the Lord is with you. Sister Christy, pakisabi sa katabi mo, the Lord is with you. Di ba ang ganda? May bumating ganon. Brother Danny, Sister Stel, the Lord is with you. Beautiful. Pang-apat, eto na maganda. Pang-apat na title, Blessed are you among women. Woo! Sa lahat ng mga babae, ikaw ang pinaka-blessed. Bakit ganon? Unfair. Mga babae lang ang blessed among women. Walang sinabi sa Biblia, Blessed are you among men. Kasi ang mga babae, maraming sakripisyo. Ang sakripisyo, magiging santa ka talaga. Bakit? Sacri, sacred. Fisyo, to make. Kaya pala yung to make sacrifices, nagiging to make sacred. Yung maraming sakripisyo, nagiging banal. Kaya tingnan ng katabi, maraming sakripisyo yan. Uy, banal ka. At siyempre, yung panglimang title ang ganda, Holy Mary. Napakaganda. Naging holy ng pangalan yan. Holy Doctora Luz. Oh, di ba? Ang ganda no, di ba? Holy Mitus. Uy, HJM yan. No? Holy Joey yan. Ano? Ang ganda. At yung pang-anim, eto na. Pang-anim, Mother of God. Kayo nyo lang naalaala yan? Ilang taon na kayo nagdarasal ng Hail Mary? Ang ganda pala. Amen. Si Mama Mary pala, title yung ini-invoke. At yung pang-pito, 6 titles, only 1 petition. Ano yung pang-pito? Only 1 petition. Pray for us sinners. After enumerating the titles, there's only 1 petition. Pray for us sinners. Kasi hindi ka pa banal, hindi pa ako banal, sinners tayo. Pakisabi nga, sinner ka. Sinner din ako. Amen? Kaya humihingi tayo ng tulong, intercession. Kanino? Kay Mama Mary. Kailan kayo pagdarasal ni Mama Mary? Now and the hour of our death. Amen. Beautiful prayer. Kaya ang Hail Mary, napakagandang panalangin. As we meditate on the lives of Jesus, the mystery of the life of Jesus rather, yung mga misteryo ng buhay ni Jesus, dinadasal natin ito at humihingi tayo at iisa lang ang petisyon. Pray for our sinners now at the hour of our death. Amen. Look what happened to Mama Mary. Mama Mary was taken up body and soul. Kasi nga walang kasalanan. Nung wala siyang kasalanan, yung tao lang ba tayo? Mere human? As we welcome New Year 2016, believe, hindi lang tayo tao. Hindi nila lang ang tao, yung human only. But tayo'y banal. We are spiritual beings. Amen. Pakisabi ulit sa katabi, spiritual being ka. Banal ka. Yun, dagdagan pa natin. Paano magiging banal? Maging Theotokos. Be a God-bearer. I am so happy with our spiritual families. Help see. Kaya ang ganda ng help see.
Healing Eucharist Loving Prayer Partners Community. We need to pray for one another. When Pinoy visited Pope Francis in Rome, anong ginawa ni Pope Francis? Humihingi ng blessing, kagaya ng pagpunta niya dito noon. Imbis na mag-bless kaagad, siya ang humihingi kaagad ng panalangin. Pray for me. Kaya pala maganda, look for prayer partner. Look for loving prayer partner. Pakisabi sa katabi, LPP kita. Oh, ano ibig sabihin yun? Loving prayer partner kita. Oh! Kaya yung member ng Help C, ng Healing Eucharist, sino ang ating prayer partner? Yung Healing Eucharist, si Jesus. At literally, kami, kaya ko tuwan-tuwa sa mga Pink Sisters namin, mga mongha, ang mga pangalan namin, nung kami seminarista, dinadala doon sa Pink Sister, diyan sa Hemadi, at ipinagdarasal ng mga mongha. So, Theotokos, God bearer, be a blessing bearer also. Dapat yung biyaya ang ating dalhin. Ano mangyayari? Di biyaya ang babalik. Be a gift bearer. Dapat bigang magbigay ng handog. Imbis na panay ang tanggap ng handog, magbigay ng handog. At itong magandang nangyari. Ang bilis ng panahon. Naalala nyo? Nung first Sunday ng December, I shared about Mark Zuckerberg, the chairman, CEO, and co-founder of Facebook. Ano ang ginawa ni Mark? He donated 99% of his Facebook stocks. Ano ang worth noon? $45 billion. Bakit sila nag-donate? Si Mark may asawa. Ang pangalan, Priscilla Chan. And they have now the firstborn baby named Max. At inisip nila, hindi yung sarili, yung pamilya. Inisip ang mundo. For their firstborn daughter, Max, they donated 99% of their share in Facebook to have a better world to live in. Before Mark and Priscilla, Bill Gates and Melinda, his wife, did that. At dumagdag pa si Warren Buffett, and they gave $41 billion sa foundation. Ito ngayon ang pondo ng foundation ni Bill at Melinda Gates. At ngayon po, alam nyo ba, there are 138 billionaires in the world. Nagsama-sama, ano ang gagawin sa mundo para mapaganda ang buhay? Feel mo? Gets mo? Ang tanong, pakitanong katabi, ano nang naibigay mo? Ayan! Ano na ang naibigay natin? At ang ganda pa ng encyclical ni Pope Francis, Laudato Si, praise be to you. Take good care of Mother Earth. Kasi kung anong dadalhin mo sa puso, may mabuti kang puso, anong gagawin mo? Ay di mabuti para sa Mother Earth. Yun ang maganda sa buhay. Kaya si Pope Francis declared this new year, 2016, Year of Mercy or Extraordinary Jubilee of Mercy. Sa kabila ng mga pagsubok, let's invoke the divine mercy of Jesus Christ. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Ikaw, ako, tayong lahat. Pero mag-focus tayo sa awa at habag ng Panginoong Hesukristo. Ano ang challenge 2016? Do you want to become successful in this new year 2016? Amen? Gusto mo niyo ba maging matagumpay? Nako, mukhang mahina-hina pa. Gusto mo ba maging matagumpay? Yan. Be a Theotokos. Be a God-bearer. Feel mo? Gets mo? Gawin mo. Happy New Year 2016. Close your eyes, bow your heads. Just welcome the New Year 2016 and end the gospel like Mama Mary. Just keep everything in our heart. Sa puso natin magpasalamat at baguhin lahat. Iwanan na ang mga nakaraan, lalong-lalo na ang mga nakaraang negatibo, masama. Palta ng puso ng bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong pagmamahal, bagong pananampalataya. Amen. Slowly, open your eyes, we rise as we profess our faith and say, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one, Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God,
begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father, that the Prince of Peace, born of Mary, may guide us as we struggle to incarnate the gospel values in our lives. As we say, Lord, grant us peace. Lord, grant us your peace. Father, grant peace and goodwill to all peoples on earth, the peace that the multitude of angels proclaimed at your birth, we pray. Lord, grant. Ito, unang araw ng bagong taon 2016, ipinagdiriwang namin ang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, ina ni Jesus na Diyos. Thank you, Mama Mary, for guiding us. Thank you, Mama Mary, for taking care of us the way you took care of Jesus. Maraming salamat, Mama Mary. At ngayong taong ito, Panginoon, sa aming bansa, sa third week, ngayong January, magkakaroon ng International Eucharistic Congress sa Cebu. Yes, Lord, the Eucharist is the center of our celebration. Kami lalong malalapit sa iyo, Panginoon. Kami lalapit sa iyo, lalong-lalo na sa banal na misa, sa pagtanggap sa iyo. Sapagkat sa pagtanggap sa iyo, Panginoon, patuloy mo kaming hihipuin. Patuloy mong hihipuin ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming espiritu, ang aming pagkatao. Patuloy mong hipuin ang aming pamilya. Patuloy mong hipuin ang aming lipunan, ang aming mahal na bansang Pilipinas, at ganun din ang mahal naming mundo, the Mother Earth, ang kalikasan, all your creation. Lord, thank you. Pagpasok ng bagong taon 2016, buhay pa kami, humihinga pa kami, nakakangiti pa kami. Ganun. And give you peace. So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them. The word of the Lord. Thanks be to God. May God bless us in his mercy. Let us repeat. May God bless us in his mercy. My God, have pity on us and bless us. May he let his face shine upon us, so may your way be known upon earth, among all nations your salvation. May God bless us in his mercy. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. May God bless us in his mercy. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear him. May God bless us in his mercy. When the fullness of time had come, the Son of God became man, born of a woman, Mary, from whom Jesus took his humanity. It is the glory of our human race. The second reading. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come,
God sent His Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoptions as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer slave, but a son. And if a son, then also an heir through God. The word of the Lord. Thanks be to God. We now rise to honor the Holy Gospel. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through His Son. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So muli, Happy New Year! Nabilis po talaga ang takbo ng panahon. Amen! Kaya ang tanong natin, what's the good news? Tingnan naman ang katabi, sabihin, ikaw ang good news! So, Happy New Year 2016 and goodbye 2015. Napakaganda po, no? Kaya itong ating New Year, bagong-bagong taon. Pati ngayong year natin sa ating liturgical calendar, ito po ang tawag ay Year of Mercy or Extraordinary Jubilee of Mercy. Amen? Kaya, let's invoke also the divine mercy of our Lord Jesus Christ to help us in this new year 2016. Kaya batiin muna natin ang mga taga Norte, siyempre, no? Na imbag nga siguro, ano tong morning, bigat pa rin yan, no? Kaya, pero naimbag nga barong at tawon. Amen, no? Natutuwa po ako, nakabalik ang mga taga La Union, ang taga Santo Tomas with Father Edwin Fontanilla. Palakpakan po natin, no? Hindi nyo po na itatanong, ang inyong abang lingkod po ay nai-assign sa La Union. Kaya dyan sa Angdimso, dyan Santo Tomas, sa fishery, na-assign din po ako dyan.
doon sa buong Don Mariano Marcos Memorial State University, DIMSO for short. University Chaplain. Ayan, at chaplain po ng government schools for the entire province of La Union way back 1996, 1999. Amen. Mga kapanahunan, nandun pa ako noon sa La Union. Maganda yung reminder ni Father Edwin sa akin, makapal pa ang kanyang buhok. Abang ngayon, tingnan nyo po, no? Anong ibig sabihin? Walang halong biro. Pasalamat tayo, buhay tayo, kaya pakisabi sa katabi, buhay ka! Nako, marami nang nawala, pero tayo, we welcome the New Year. Nabuhay, nabuhay, amen! Kaya New Year 2016, new life, new beginning. New Year 2016, new hope, new success. Kaya pakisabi sa katabi, bagong tagumpay. Ngayon po, we have two celebrations. Ito ay reminder lamang. Ang ating New Year, yan ang tawag yan, civil celebration. Yung civil calendar natin, January, unang araw ng bagong taon. Pero sa loob po ng simbahan, meron tayong church celebration. Kaya nga, pag sa church celebration, ang January 1st, Solemnity of Mary, Mother of God. Kaya tingnan po ninyo ang mga istolang suot namin. Father Edwin, pakita mo nga yung istola mo, napakaganda. Ayan, si Mama Mary, no? Nandyan po. Kaya, let's honor Mama Mary. If we could honor earthly mothers, how much more the Mother of Jesus? Amen? Ang Diyos lamang ang sinasamba. Si Mama Mary, we honor. Amen? So, Solemnity of Mary, Mother of God. Maganda ang title na to. Sa Grego, Theotokos, God-bearer. Kaya ibig sabihin ng Theotokos, God-bearer. Tagadala ng Diyos. So, Mama Mary is bearer of God, Jesus. Literally, as we welcome the New Year 2016. Happy New Year! Happy New Year! Napakaganda po ang pagsalubong sa bagong taon. Pagsalubong ng isang misa, ang pinakamataas na panalangin. Salubungin ang bagong taon na may bagong pag-asa, bagong pag-ibig, at bagong pananampalataya. At sa misang ito, sasalubungin din tayo ng maraming biyaya sa buong taon 2016. Amen! Kaya ngayon, for us to become worthy to participate in this high school prayer, tanggalin po natin yung mga hadlang upang ang biyaya ay makapasok sa ating buhay. We close our eyes, bow our heads, as we say sorry for all the sins and mistakes that we have committed. Bagong taon, bagong buhay. Iwanan na natin ang lumang buhay. Iwanan ng mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Imagine Jesus touching our own heart, cleansing it. Tinatanggal ang lahat ng dumi sa ating puso. Lalong-lalo ng mga negatibong emosyon, kagaya ng inggit, takot, nandoon din ang mga galit. Tanggalin lahat ito. Mayroong bagong puso. And we also imagine the Holy Spirit descending on each one of us this time, touching our mind. Tinatanggal din ang mga negatibong pag-iisip, ang pagdududa. Nawawala ngayon ang mga negatibong pag-iisip, napapalitan ng palibagong pag-iisip. Imagine the Holy Spirit descending on each one of us. Kitang-kita natin ang liwanag pumapasok sa ating buhay mula ulo hanggang talampakan. At isilarawan natin ang ating Diyos, ang lumikha ng lahat, touching us.
Tinatanggal ang lahat ng uri ng sakit sa katawan, sa emosyon, sa isip. At higit sa lahat, tinatanggal ang mga kasalanang naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa bawat isa. Manalig tayo, ang ating Diyos ay tunay na mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. Let us pray. O God, who through the fruitful virginity of Blessed Mary bestowed on the human race the grace of eternal salvation,
Grant, we pray, that we may experience the intercession of her, through whom we were found worthy to receive the author of life, our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Liturgy of the Word. This beautiful prayer was used in the past when the priests blessed the people. On New Year's Day, we invoke God's name upon ourselves for the year ahead. The first reading. A reading from the book of Numbers. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons and tell them, this is how you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly